Nasa 6 na flood control projects ang sisimulang imbestigahan ng Office of the Ombudsman ngayong linggo. Kabilang ang questionable na mga proyekto sa Bulacan, pati ang sa Oriental Mindoro, na ang kontrata ay napunta sa kumpanyang pag-aari dati ni Zaldico. Nakatutok si Salima Refran. Gugulong na ang preliminary investigation sa ilang maanumalyang flood control projects sa Office of the Ombudsman. Yung case ng Mindoro Oriental at yung case ng Bulacan Ghost Projects, paumpisan ko na this week ang PI. At least 6 flood control cases will start moving this week. Una rito ang mga reklamong graft at malversation of public funds sa rekomendasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI para sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang kontrata napunta sa SunWest Incorporated na dating pag-aari ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na magiging respondent na sa mga reklamo. Ang ikalawang set naman ay para sa 5 reklamo ng graft, malversation through falsification at perjury na inihain ng Department of Justice at NBI para sa 5 ghost projects sa ilalim ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Respondents dito sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Nagbukas na rin ang motu proprio investigation ng Office of the Ombudsman sa mga proyekto ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana na isang contractor. Bukod sa flood control projects, kasama sa mga sinisilip ang pagpapatayo ng Commission on Audit Building sa Quezon City. I had a meeting and I got a rundown of files about the activities of alleged activities of Commissioner Mario Lipana and his wife and their Olympus Mining Corporation that participated in government projects. Not only government projects in DPWH, supply of fire trucks and other government stuff. Nakausap na rin daw ni Ombudsman Remulla ang DPWH. Isang DPWH Undersecretary raw ang aalalay para sa mga kinakailangang mga dokumento para sa gumugulong pang mga investigasyon sa flood control projects. Samantala, hinihingi ni Remulla ang courtesy resignation ng 204 Office of the Ombudsman employees na inilagay raw sa pwesto nito lang Hulyo, panahong magre-retiro na ang dating ombudsman na si Samuel Martires. You don't want to be arriving in a place tapos lahat ng empty seats na ina-expect mo ng mga para sa mga kasama mo na-fill up down bigla. Hindi naman dapat ganoon, di ba? So marami kasing yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.